PR head ni Romualdez umano, uminom sila ng alak. 275,000 pesos kada bote at o di kaya 16,000 pesos kada tagay. Sarap buhay. The problem here is the politics. If the politics is controlled by the corrupt, yung mga tao na maayos, they cannot do anything. Naglalaban yung survival at saka prinsipyo mo. Pag naglalaban yung dalawang yon, either way, the result is not good. Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. Pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kami kakilala? A single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's indeed... Okay, welcome back mga kabataan, magandang buhay. Kamusta ho? Luzon, Visayas at Mindanao. Okay na pa ho ba yung audio natin dyan? Dahil dumating na ho yung in-order nating yun, basta may in-order ho tayo mga kabalitaan. Medyo malayo-layo na ho yung ating mikropono. Anyway, kamusta ho? Magandang buhay sa ating lahat, mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo. Mabuhay ho at welcome sa inyo at sa ating lahat na programang ito mga kabitaan, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Ayun po, medyo mainit-init ngayon yung panahon at medyo makulimlim, di mo maintindihan uulan ba o hindi at kung ano-ano pa dyan. Ang importante ho ay nasa mabuti lang ho tayong kalagayan, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pakikipagbaka sa pang-araw-araw mga kabalitaan. Well, anyways, at this moment, marami ho tayong pag-uusapan. Nakita niyo po ba? Ito. Wow. Pakita ko po sa inyo mga kabalitaan. Ito'y parang na-vlog yata to sa isang vlogger pero wala ho tayo kasing ebidensya. Ipapakita lang ho natin to. No? Sabi daw dito, PR head ni Romualdez. Di umano. Umamin na uminom sila ng alak na 275,000 pesos kada bote o di kaya aabot sa 16,000 pesos kada tagay. Ang tanong, kaninong pera po ba yung ginamit dyan? Yan po, may vlogger ho dyan mga kabalitaan, si Boss Din mga kabalitaan. Ayun, wala ho tayong dokumento kaya hindi ho natin yan nagko-komentaryuhan at re-reactionan. Pinapakita ko lang ho yung headline ho nila dyan. Tinahanap-hanap pa natin itong dokumento dito or maski video para may pakita ho natin na totoo ba itong aligasyon. Mantakin niyo po, grabe yung kanilang investigasyon laban kay Inday Sara Duterte sa confidential funds mga kabalitaan. Pero sila din pala ay may ginagawang kalukuhan. Kung totoo man ito, mantakin niyo po 275,000 pesos kada bote yan So kung makapag, yun po yun ang iniinom nilang champagne na, paano ba bigkasin nyo Cognac? Cognac ba yun? Basta kayo na bahalang magbigkas. Cognac. Or yung spelling ko dyan, C-O-G-N-A-C. Wow, sarap buhay. Pero kung bago pa lang ho kayo sa ating official o sa ating munting bahay, mag-subscribe na ho kayo at pinutin ang notification bell. Share, like, comment para updated tayo sa mga gaganapan sa ating lipunan. At tuloy-tuloy ho tayo mga kabalitaan dahil marami ho tayong pag-uusapan ho ngayon. Lalo na ho itong si Mayor Benji Magalong na talagang ine-expose ho niya yung kalukuhan ng AKAP mga kabalitaan.
that a relevant vice president is the reason your president holds his position. He would have not gotten it without her. So, klaro naman no. Ano bang, di ba? Ano ba bang sabihin natin? Hindi naman talaga mananalo yan. Malamang, posible nga, sa darating na halalan sa 2028, kung makakalusot, makakatakbo si Inday Sara Duterte. Nako po, ha? Ligpit nyo na yung mga ano nyo dan, mga higaan nyo sa opisina nyo. Magbabago ho talaga yung bansa ho natin. Lahat ng mga buhaya dyan sa Kongreso, ay nako, pagsisipain ho ni Inday Sara Duterte. Nasa inyo pa ngayon yung bola. Pag nagkamali ho kayo sa pagdidribble ng bola at nagkamali ho kayong pumasa dyan, nako, pag nasalo yan sa kampo ni Inday Sara Duterte, itatago na yung bolang yan. Hindi nyo na yan mahawak-hawakan dahil kayo dyan ay sisipain na mga kabalitaan. Di po ba? Well, dito ho tayo sa ating issue ho ngayon. Yung pagsipa din nila kay Inday Sara Duterte, pati yung kanyang amang si Rodrigo Duterte, kasama na ho si Joseph Ejercito Estrada, yung former president so natin, Gloria Macapagal Arroyo. Pag sinasabing resilience mga kabalitaan, ano bang ginawang kalukuhan ng ating mga nababanggit na mga individual? Ipagpaliban ay ano to, i-set aside natin si Sara kasi duda kayo na siya yung parang magbibigay ng problema sa ating bansa, ha? Anong nangyari kay President Duterte? Kay President Joseph Ejercito Estrada? Kay President Gloria Macapagal Arroyo? Ba't nawala ho sila sa listahan? Ito yung executive order, mga kabalitaan, kung saan po ay kanilang ipinagtibay. Sabi pa ho dito, the President reorganized the NSC through the issuance of Executive Order 81 signed by Executive Secretary Lucas Bersamin on December 30, 2024. Ito po yung pasabog nila sa taong 2025 mga kabalitaan. Bago natin ito ipagpapatuloy, kung matatandaan, may kodigo ako dito, nag-research tayo mga kabalitaan. Natatandaan niyo pa ho ba itong si Lucas Bersamin? Sino po ba yung nag-appoint sa kanya bilang ating Chief Justice mga kabalitaan? Di po ba si former President Rodrigo Roa Duterte? Itong si si Bersamin, taga-Abra yata to Ilocano din to may dugong Ilocano to. So talagang nagkakampihan sila dyan mga kabalitaan. Pero wala talagang utang na loob itong si Bersamin, At nagkokomento pa ng kung ano-ano laban ho sa mga Duterte, lalo na kay Inday Sara Duterte. Di po ba? Wala akong delikadesa ho itong mamang itong si Bersamin mga kabalitaan. Mahirap po kasi pag mapasama ho kayo sa corrupt government, ay talagang mamamantsahan din ho yung mga pangalan ho nila dyan. Lalo na yung mga mababait na dumikit parang linta. Wala na, damay-damay na ho. Yun ang mahirap po dyan mga kabalitaan. Importante ho mga kabalitaan na babasahin ho natin. Sinabi ho dito, as to the NSC's Executive Committee, it shall now be composed of the President as chairperson, with members composed of the Executive Secretary, Senate President or his representative, Speaker of the House of Representatives or his representative, National Security Advisor, the Secretaries of the Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, and other members or advisors designated by the President. So the NSC is the principal advisory body coordinating and integrating plans and policies relating to or with implications on national security. So lastly, last paragraph po, dito sinabi, previous orders reconstituted the NSC to further enhance the coordination between the executive and legislative branches in the formulation and integration of policies affecting national security. Affecting national security. Tandaan niyo po bakit po ba tinanggal si Inday Sara? Dahil po ba affecting, siya po ba ang tinutukoy doon? Affecting national security. Talagang maapektuhan yung seguridad ng ating bansa dahil talagang sinasabi ho nila na si Inday Sara Duterte mga kabalitaan ay lalo na ho yung nabanggit niyang gugurgurin yung tatlo. Yun po yung sigurong pinagbabasihan. Isa ho yan. Subalit, mayroon pa po ho yan.
para at least paparalisahin ho nila yung karera sa politika ni Inday Sara Duterte. At take note mga kabalitaan, si Inday Sara Duterte ay ni isang pagmi-meeting, parang sabi dito na wala daw nagaganap mga kabalitaan. Kailangan may minutes ho yan. Kailangan ibigay ho yan at isa publiko ho. Para ho malaman ng taong bayan kung yung pag-reorganize ng naturang National Security Council sa National Security Council members ay ito ba'y karapat-dapat ba at bakit ho ba sila pinagtatanggal dyan? Nakasama pa ho itong mga former presidents ho natin mga kabalitaan. At alam mo natin si Joseph Ejercito Estrada ay of course suportado niya to ni Duterte, supporter ho yan, pati si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit nagkakaganon ho mga kabalitaan? Talagang makikita niyo yung pattern, talagang Duterte yung mga pinaghahabol ho nila. Ano bang meron sa mga Duterte? Ba't takot na takot ho sila dyan? Ba't hindi na lang ho sila lalaban ng patas? Hintayin yung eleksyon para magkakaalaman. Sigurado ho tayo, pagdating sa 2028 national elections, ay talagang itataob ho yun sila ni Inday Sara Duterte. So ngayon naman ho mga kabalitaan, tandaan ho natin si Inday Sara Duterte ay kung matatandaan ho natin, she was voted more than 32, like kung hindi ako nagkakamali, more than 32 million Filipino voters ang nakakapagpanalo ho sa kanya mga kabalitaan. Madadagdagan pa po ho yan sa darating na 2028 sa mga pinanggagawa ho nila. Tandaan nyo po, yung Kamara, yung mayabang kapulungan, nagsampa na ho ng 3 impeachment ho sa kanilang mula sa kanilang mga kaalyado. Ngayon magsasampa na naman ho ng panibagong pang-4 na impeachment complaint case. Tandaan nyo po, si Bongbong Marcos ay talagang nanawagan una, di umano. Grabe yung drama-dramahan dyan sa Malacanang. At ito'y sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo at sila ay parang January 13, malapit na ho. Gaganapin yung kanilang peace rally, no to impeachment mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, para hindi na ho tayo magkakaproblema, magkawatak-watak at kalimutan na ho yung away politika at ipagpapatuloy ang mga programa sa gobyerno para ho sa ating para sa ating mamamayang Pilipino. Pero ngayon ay gagawa na ho sila ng panibagong gyera ho. Itong pang-4 na impeachment. So ibig sabihin nun, hindi talaga nila ginagalang ang karapatan ho, ang pakikiusap at panawagan ng Iglesia ni Cristo nitong mga hunghang na itong mga buhayang politiko dyan sa mayabang kapulungan. So balik ko tayo sa National Security Council. Nagreako si Inday Sara Duterte patungkol ho dito mga kabalitaan kung bakit siya tinanggal. Of course, kung ako yung Vice Presidente, magugulat na lang ho tayo. Talagang pinipersonal na ho. Pati ba naman sa National Security Council ay tatanggalin ka for what? Parang binaliwala na ho yung opisina ni Inday Sara Duterte. Ginagatungan nyo na talaga yung nagliliyab ng apoy sa away politika mga kabalitaan. Tandaan nyo po, 32 million Filipino voters ang nagpapahalal ho kay Inday Sara Duterte. Hindi ho yan mababawasan. Dahil alam ng taong bayan si Inday Sara kung anong klaseng leader, kung anong klaseng merong kakayahan at yung kanyang integridad, kredibilidad at kanyang kakayahan mga kabalitaan ay nakikita at subok na ho. Talagang binaboy na ho nila mga kabalitaan. Hindi na nga ginalang, pambababoy ho sa kamera ay talagang harap-harapan ho. Ay ngayon, umiksi na naman ho sila sa panibagong panggagatong na naman mga kabalitaan. Ating pakikinggan ho si Inday Sara Duterte patungkol ho itong pagtanggal sa kanya sa National Security Council mga kabalitaan. Giving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far
in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Grabe, no? So yung mga pagdedemand ho ni Inday Sara Duterte, yun po ba ay kakasabaho diyan si Bersamin, si Tamba at saka si PBBM mga kabaitan? Yun po ay pagtatanong ho natin mga kabaitan kung kakayanin ho ba nila. Just imagine mula pa pala June 30, 2022 ay parang sa pagkakaintindi ho natin na may nagaganap pang pagtitipon-tipon, pag-uusapan yung national security, kasama ng mga miyembro nito mga kabalitan. Sana po ba yung minutes? So ibigay niyo po yung minutes na ni-request ng ating VP Sara Duterte at yung rason na pinagtibay nyo na tatanggalin itong tatlong nakaraang pangulo at itong kasalukuyang pangalawang pangulo ng ating bansa. Dami pong mga problema. 75 billion pesos pinasasauli na po ng International Monetary Fund doon sa DBP at sa Land Bank para hindi matsugi, para hindi malulubog yung ating bansa dahil sila po ay talagang dyan tayo kumukuha ng humuhugot ng pundo para may pagpatuloy at yung pag-angat ng ating ekonomiya mga kabalitaan. Pero nasaan na po ba yung 75 billion pesos? At kung ano-ano pa yung nawawalang pera. Ngayon binawasan pa yung edukasyon. Buti na nung nag-line veto si Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong ay parang nadagdagan yata. Nadagdagan ba yung yung wala akong kopya ho rito eh. Pero mababa pa rin lalo na yung PhilHealth natin mga kabalitaan. Ngayon dito naman tayo, pag korupsyon ang pag-uusapan, of course, always present yan, yung AKAP ni Romualdez. Napakalaking problema ngayon yung AKAP. Masaya sila kasi may pera na yung AKAP, pero ang hindi masaya sa kanila ay punang-puna sila ng taong bayan. At sila ay nalilito na kung paano to ipapalabas na hindi sila maki-question. Mantakin nyo po naman, ipamimigay lang harap-harapan, pipirma lang ng papel. Pagkatapos, ayun na po. May hamon itong si former Undersecretary ng Department of Finance, si Shelo Magno, na kung saan ay dapat i-post yan sa kanilang website online para makita ng taong bayan kung sino-sino yung mga pagmumukhang pinagbibigyan nila ng ayuda mula sa AKAP mga kabalitaan. Now, ewan ko kung kakagat ba sila dito. Kasi pag nakapuso yan, malalamat makikilala at kung sino-sino sila at talagang maliliquidate yung pera at hindi sila makakalusot dyan. Pag ganyan yung rasyonali ni Ma'am Shelo Magno ay hindi talaga papayag yun. Talagang ipapahamak nyo pa kami? Mabubulilyaso tayo dyan. Palakpakan natin si Ma'am Shelo. Galing talaga ni Ma'am Shelo mga kabalitaan, Hindi talaga. Sige, isang professor yan Iniidolo natin. Napakaganda pa naman ni Ma'am Shelo. Maliban ni Ma'am Shelo Magno, ang umatake dito sa AKAP ay talagang gulat yung buong mundo na may mga Pilipino mga kabalitaan sa itong pasabog nitong si Mayor Benji Magalong dyan saan ba yan? Nakalimutan ko yung address, yung malamig na lugar. Bigla nawala sa isipan ko yung address ito. Baguio City pala mga kabalitaan. Pasensya na, medyo tumatanda na tayo Parang sign na tayo sa ulianin.
Diyan sa Baguio City, si Mayor Magalong, mga kabalitaan. Tingnan niyo po, babasahin ko ha. Severe reduction to critical departments. However, the overall budgets for important government departments and the programs were greatly cut down to facilitate the above mentioned increases. So first, Department of Agriculture cut by 20 billion plus. Department of Education cut by 22 billion plus. Billion ba yan? Ibibilangin ko nga, 22 billion 569 million 739,000. Tama. Department of Health cut by 25 billion plus. Dole cut by 18 billion plus. DSWD cut by 96 billion 924,000 million 150,000. Okay, billion pa rin. Special Purpose Fund cut down by 125 billion 442 million 953,000 pesos, mga kabalitaan. Ay nako, ang laking mga nawawala kung susumahin mo yun. Aabot siguro ng 1 trilyon, 2 trilyon siguro, mga kabalitaan, no? At yung pera, nasaan na po ba yung mga kinakato nilang pera? Saan ba nakalagay ho yun? Tandaan nyo po, last November, deficit tayo ng ilang bilyon, mga, di ko na matatandaan, mga 219 billion. Tapos sabi nila, manghihiram sila this first quarter of 2025 ng, kung hindi ako nagkakamali, 630 billion pesos. Correct me if I'm wrong, guys. Now, makikita ho natin yung mga pagkakaltas, napakalaking halaga pala ito, mga kabalitaan. At paano naging deficit tayo na meron pala tayong mga existing na mga pera na mula ho sa pagkakato nila sa mga budget ho na mga nasasakupang nasasabing mga departamento ng ating gobyerno. Saan po ba ito na ibinuhos? Tapos meron pa silang unprogrammed fund kung saan ay pwedeng gamitin kung gugustuhin ng isang politiko, basta-basta na lang kasi nga unprogrammed walang tinutukoy, walang specific projects na ito ay para ito sa infrastructure, para ito sa widening, para ito sa paggawa ng mga tulay at kung ano na pa. Pag-gusto na sila kung anong gagawin nila sa pera sa unprogrammed, mga kabalitaan. At tinapat pa ho sa halalan kasi malapit na yung halalan. Ngayon may pasabog panoorin niyo to. Pasabog itong si Mayor Magalong kung anong problema sa AKAP ngayon, mga kabalitaan. Take note, matagal na ho itong binabanatan sa hindi pa po napermahan itong General 2025 General Appropriations Act. Talagang binubomba na ho ito ng sambayan ng Pilipino, ng taong bayan, lalo na ho ni Ma'am Shelo Magno at itong si Ma'am Malutikia at ibang pang mga vloggers na talagang inaraw-araw ito para ho hindi matuloy yung kanilang mga binabalak. Ngayon lumusot ang laking pera, mga kabalitaan. Pakinggan natin. Anong masasabi na naman dito ni Mayor Magalong, mga kabalitaan? Some critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Ito, ano pa lang to, panimula pa lang ho ito, mga kapitan, na talagang may officialis na ho talaga. Sinasabi ko officialis kasi marami ho silang mga mayors na umalma ho dito sa AKAP. So, panimula pa lang ho ito, bukas makalawa, talagang sunod-sunod na ho yung
lalabas na komento against sa administrasyong ito ngayon, mga kabalitaan? Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777. Na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million. Paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Ano? Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So, ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So, hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. No? At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AICs. Halos wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung Medical Assistance for Indigenous Patients. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano ibang mga local government na walang kakilala? Walang matatanggap talaga. Sabi na lang, sa ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap ng local government. Ibig niyo The sabihin, rest, ang humahawak yan are actually lawmakers. so that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs at hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, oo, kukuha kami sa lawmakers, tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay eh. Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin. And they're invoking itong Privacy Act. So kung yun man lang pala, ay bawal ho silang yung mga mayor, so bawal malaman kung sino-sino yung mabibigyan. Akala ko pa para ho sa lahat ho yan. Akala ko pa may transparency yung pamumudmud ng pera mula sa AKAP. Kaya nga duda ho nga ako sa hamon ho ni Ma'am Shelo Magno na isa publiko yung mga beneficiaries para malaman ho ng karamihan, lalo na mga opisyalis sa ating gobyerno kung sino-sino talaga. Sinabi pa lang ni Mayor Magalong na hindi sila binibigyan kasi bawal nga raw. Ano ba mangyayari ho nun? Mas rampant na nga yung corruption pag ganun ang mangyayari. At tama ho rin namang sinabi ni Mayor Magalong na may mga ganap na redundancy. Ikaw ba naman, idada mo sa DSWD, pabalik-balik yung bigay ng pera. Yung tao na nabibigyan, lalo na pag supporter mo, talagang mabibigyan araw-araw yan kung araw-araw yung pamimigay. Pabalik-balik na lang ho, isang tao mabibigyan. Ilan ho yung mga taong nasa LGU? Sabihin natin sa bawat municipality or syudad, pagpalagay natin, nasa mga 100,000 kunyari. Kung mabibigyan ho yung mga 50% ho doon, tapos magbibigay na naman, walang kopya ho yung mayors, paano papalasahin kung sino pa bang pwedeng bigyan ho sa ayudang iyon? Di po ba? Talagang magkakaroon ho ng corruption ho yan.
Makikita ho natin dyan, pagdating ng panahon, talagang ang daming, talagang gugulo ho yan. Maraming magrereklamo, ba't sila pabalik-balik na lang? Eh kami, ba't wala pa ni isa, hindi pa kami nakatanggap. Ito malapit kay Mayor, malapit sa DSWD. Ito malapit kay AKAP. Eh ba't lagi itong nabibigyan? Eh kami wala. Mayor na nga nagsabi na hindi nga sila bibigyan ng pagkakataon na malaman kung sino mabibigyan ng AKAP eh. Ulitin ho natin para sabihin nyo na gawa-gawa lang ho natin mga kabalitaan. Bibigyan nila, bawal daw, sabi nila sa amin. Di ba? Napaka-klaro ho niyan, bawal daw. Ulitin natin. Nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila, bawal daw. Mayor na yung nagsabi noon, tapos sasabihin may resibo yung bawat pamimigay, pamumubod ng pera mula sa AKAP? Paano ba malalaman ng paano ba papalasahin ng mayor? Siyempre, mayor, LGU. Siya yung ama ng kanilang munisipalidad o di kaya ng syudad. May karapatan nung bumalasaw ito para maging patas naman yung bigayan ng ayuda kung sino pang hindi makakatanggap. Kunyari, 50,000 yung taong pabibigyan. Hindi alam ng, kung aasa lang tayo sa DSWD, sino bang nasa DSWD ho ngayon mga kablitan? Sila naman, makakampi naman din ho nila yan. Baka mangyari naman parang naging eleksyon na pati patay nakakaboto. Pati patay makakubra pa ng pera. Ayun ang mangyayari ho doon. Kaya dapat lang malalaman talaga ng mga miyembro ho ng League of the City Mayors upang sila ay makatulong para ituro or makapagturo kung sino pang dapat mabibigyan o sinong hindi na dapat mabibigyan sa ayuda mula ho sa AKAP mga kabaitaan. Wala talaga. Marshalo yung labas nito. No? Ito, ibibigay ko kayo kay Atty. Libayan. Ito si Atty. Libayan. Maganda yung explanation niya ho dito mga kabalitaan kasi siya yung may alam sa batas at yung principle ho dito, malalaman ho natin kung anong meron tayo ngayon dito sa ating bansa. Tandaan nyo kasi mga kabatas natin, no? The problem here is the politics. Okay? If the politics is controlled by the corrupt, yung mga tao na maayos, they cannot do anything. Mayor Magalong here, mga kabatas natin, is being pushed against the wall. Alam mo, naglalaban yung survival at saka yung prinsipyo mo. Naglalaban yung survival at saka prinsipyo mo. Pag naglalaban yung dalawang yon, either way, the result is not good. And every principled man will stick with his principle. Madaling-madali lang mangurakot, mga kabatas natin. Everybody is doing it. Diba? Pero, mga kabatas natin, no? Yun ang problema dito. Meron tayong sistema dito sa Pilipinas na kapag hindi ka kurakot, kawawa ka. Yan ang sistema dito sa Pilipinas. So, panoorin muna natin ito, mga kabatas natin. Okay? So, napanood na ho natin itong panayam ni Mayor Magalong at kinukuha ho natin yung stand ho dito ni Atty. Libayan at talagang totoo naman yung sinasabi ho nila dito nitong si attorney. Talagang tama ho, prinsipyo at survival ho. Yung survival na tinutukoy ni attorney ay yung pakapalan ng mukha mga kabalitaan. Kung sa bahasa Malaysia pa, adako kesa. So, yun po, mga kabalitaan. Tama po yung sinabi. Pag sinabi mong prinsipyo, makikita mo kay Mayor Magalong. Talagang hindi ho magagayuma to. Sa akap-akap na kanilang pamain, mga kabalitaan. Kaya, yun nga po, mahirap yung buhay ng mga madlang people, mas lalong nahihirapan na ho ngayon dahil sa takbo ng ating politika na dapat to ang pinagtutuunan ng pansin sana ay kung papaano ho matulungan yung taong bayan na makakahanap ng magandang trabaho. Hindi yung 5,000 lang tapos wala na magkano bang bigas natin ngayon? Kung tingnan niyo po, kung may trabaho tayo
or may mga investor ho sa ating bansa, makakapagtrabaho. Daming mga manufacturing company, invite ho nila para maka-invest ho sa ating bansa. Malaysia, Singapore, ang daming manufacturing companies ho dyan. Lahat ng mga tao na mga lokal nila ay may trabaho ho. Sapat yung kanilang kinikita at affordable ho. Lahat yung kanilang gustong bilhin, kayang-kaya ho mga kabalitaan. Kaya ho walang mahihirap. Parang mas pinapayaman natin yung mga politiko na sana tayo mga mamamayang Pilipino, tayo mga butante ay pumili ho sa kanila para maging representante ho, para matulungan tayo nga maiahon sa kahirapan. Mas lalo ho tayong pinapahirapan ho nila dahil nakaupo na sa pwesto para nakalimutan na ho yung taong bayan. May awayan pa sa politika. Di po ba? Anyways mga kabalitaan, dito lang ho tayo. Dito tayo nagtatapos. Parang uminit yung pantog ko mga kabalitaan. Kita-kits tayo sa susunod pa natin mga i-upload na video dito sa ating munting bahay, ang Dalagan Balita Reaction Video News Update. At mga ilang oras babalik ko tayo at magpapasalamat na lang tayo sa ating mga suki nating tagapanood at subscribers. Lahat ng mga OFW saan mang lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao na may mga talagang sulit hong nanonood. At meron na ho tayo dyan sa New Zealand, Ireland, bandang Europe ho, marami na din, Japan, Hong Kong, America, saan pa ba yun? Canada, saan ba yun? Yung Dubai, nasa Middle East, meron na ho tayo mga kabalitan. Maraming salamat ho. Sana kung nagustuhan nyo po itong reaction video natin, well, paki-share na lang po at like, comment. Then sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabitaan at pindutin nyo po yung notification bell. Then pakiusap ko lang po, lagi ko po itong sinasabi sa inyo na kung may mapanood ho kayong ads sa ating video, maaari po, huwag nyo pong i-skip po yan dahil malaking tulong na ho yan sa inyong lingkod kabalitaan. Ako'y magpapaalap na, kita-kits tayo sa mga ilang oras. To God be the glory. Mama! Chip. Peace out!